Ito ang kasong may kinalaman sa batang babae na natagpuan sa isang bathtub. Ang ulo at mga kamay ni Cave ay ilang beses na natanggal mula sa kanyang katawan. Natagpuan siya sa bathtub ng isang apartment sa West Campus noong Agosto 17, 2005. Isang araw bago ang nakakapanindig balahibong pagkatuklas na nagpabahala sa estado ng Texas. Si Sharon Cave ay kausap ang employer ng kanyang anak. Ipinabatid sa kanya ng babae sa telepono na hindi pa nagbabalik trabaho ang kanyang anak na si Jennifer Cave. Tinangka ni Sharon na hilingin sa babae na bigyan siya ng oras upang alamin kung bakit hindi nagpakita si Jennifer sa trabaho. Pangako niyang babalik siya bago magtapos ang araw na may sagot. Pero hindi na nagbalik si Sharon. Pagkatapos makipag-usap ni Sharon sa babae, labis siyang naguluhan. Laging sobrang excited si Jennifer na ibalita sa kanya ang kanyang bagong trabaho. Tanda niya pa rin ang tawag sa telepono at ang mga sigaw ni Jennifer habang sinasagot ito. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at kasiyahan para sa kinabukasan. Labis na masaya si Sharon para kay Jennifer. Talagang para sa kanya. Iyon ay nagsimula na ng natitirang bahagi ng buhay niya. Pero hindi alam ni Sharon na ang tawag sa telepono ay magiging huling beses na maririnig niya ang matamis na boses ni Jennifer. Naramdaman si Sharon ng pangamba. Hindi siya nagpadala ng mensahe si Jennifer upang sabihin sa kanya na bumalik na siya sa trabaho tulad ng pangako niya. At upang gawing mas masama ang sitwasyon, hindi sumasagot si Jennifer sa mga tawag niya. Sinubukan niyang tawagan ang numero nito, pero tulad ng maraming beses noon, wala siyang narinig kundi katahimikan na nagpabukas ng kanyang pangamba. May mali, tiyak iyon, ayon sa kanya. Labis na hindi pangkaraniwan kay Jennifer na hindi magparamdam. At mas higit pa sa hindi pangkaraniwan na hindi siya sumasagot ng mga tawag o tumawag pabalik para sabihin siya ay abala. Alam niyang kailangang gawin niya ang isang bagay. Hindi siya makapagtatawag ng pulisya dahil malamang na hindi ito magpapansin sa isang kaso ng nawawalang babae na naglibot-libot noong nakaraang gabi. Kaya't hindi siya maaaring seryosohin. Ngunit hindi naniniwala si Sharon na nawawala si Jennifer. Sa halip, hawak-hawak niya ang pag-asa na ito ay nahimatay lamang dahil sa kalasingan sa kanyang apartment matapos ang isang gabi ng pagdiriwang ng kanyang bagong trabaho, at nagkataong nakalimutan bumangon para sa trabaho. Ngunit kahit na kinakapitan siya ng ideyang ito, hindi maalis ni Sharon ang nararamdaman niyang malalim sa kanyang kalooban, na ang katotohanan ay mas masama pa. Pero bago tayo magpatuloy, pwede bang makahingi ng like at subscribe para sa aking muntikong YouTube channel, at para updated ka sa mga ganitong video. Nagdesisyon siyang tawagan ang network provider ni Jennifer at alamin kung sino ang tinawagan o kinausap ni Jennifer noong nakaraang gabi, upang malaman kung nakita ba nila ito. Noong mga panahong iyon, medyo maluwag ang mga patakaran sa privacy, at nakakuha si Sharon ng mga numero ng telepono ng mga taong kausap ni Jennifer noong gabing iyon. Ang huling tawag na kanyang ginawa ay kay Michael Rodriguez. Tinawagan ni Sharon si Michael at tinanong kung nakipagkita ba si Jennifer sa kanya o kung alam niya kung ano ang nangyari dito noong nakaraang gabi. Sinabi niya kay Sharon na tinawagan siya ni Jennifer sa kalagitnaan ng gabi habang papauwi mula sa bar. Kasama ni Jennifer ang isa pa niyang kaibigan na si Colton Patanyak. Sinabi niya na labis itong nagulat na tawagan siya ni Jennifer dahil hindi sila gaanong malapit. Hindi gaanong lasing si Jennifer, pero lasing na lasing si Colton at nagkakagulo. Naririnig ni Michael si Jennifer na paulit-ulit na sinasabihan si Colton na magpakatino. Ngunit pagkatapos, isang bagay ang sinabi ni Michael kay Sharon na nagpalala sa pakiramdam niyang kaba sa kanyang sarili. Sinabi niya na medyo nababahala siya dahil ipinangako ni Jennifer na tatawagan siya pagdating niya sa bahay. Ngunit hindi ito nagawa. Napanginig si Sharon sa takot. Iniwan niya ang tawag at tiningnan ang listahan ng mga tawag na ibinigay sa kanya at nakita niyang tinawagan ni Colton si Jennifer noong nakaraang gabi. Tinawagan ni Sharon si Colton at sinabi niya na hindi niya alam kung nasaan si Jennifer at hindi niya ito nakita ng araw na yon. Hindi pinaniniwalaan ni Sharon ang sinabi ni Colton. Tinanong niya ito kung sigurado ba siyang hindi niya alam kung nasaan si Jennifer. At ang sagot ni Colton ay oo. Sa puntong ito, tinawagan ni Sharon ang pulisya at sinabi ang lahat ng impormasyong natuklasan niya. Pagkatapos ay tinawagan niya ulit si Colton para sabihin na niya na isinumbong na niya ang kaso sa pulisya at malamang ay darating ang mga ito para tanungin siya. Nagtanong siya kay Colton kung mayroon ba itong nais sabihin sa kanya. At sinabi ni Colton na wala. Naghihintay si Sharon ng karagdagang impormasyon mula sa pulisya. Subalit sa sumunod na araw, wala pa ring nararamdaman si Sharon. Sinabi sa kanya ng pulisya na bagamat natagpuan nila ang kotse ni Jennifer sa labas ng apartment ni Colton, naghihintay sila ng search warrant para pasukin ang apartment ni Colton. Hindi maalis ni Sharon ang pakiramdam na may masamang nangyari sa kanyang anak at hindi siya makapaghintay para sa balita. Kaya't sinabi niya ito sa kanyang piyans na si Jim Sedgwick at nagpa siya silang magmaneho patungo sa Austin upang makipag-usap kay Colton ng personal. Mahaba at nakakapagod ang biyahe, ngunit buong panahon ng kanilang pagmamaneho,
Tahimik na nagdarasal si Sharon na sana'y ligtas ang kanyang anak at ito ay natutulog sa isang lugar. Dumating sila sa Austin at diretso silang pumunta sa Orange Tree Apartments, ika-23 RD Street. Kinatok nila ang pinto ni Colton, ngunit walang sumasagot. Nagiging mas nag-aalala sina Sharon at Jim habang naghihintay sila na may lumapit sa pinto. Ngunit matapos ang ilang minuto, wala pa ring sagot at napagtanto nila na malamang walang tao sa loob. Hindi na makapaghintay si Sharon. Kailangan niyang malaman kung nasa kondisyon ba ang kanyang anak. Sa sandaling yon, kaya't si Sharon, isang taong sumusunod sa batas na hindi pa nakagawa ng anumang paglabag sa batas, ay natagpuan ng sarili na kinukuskos ang pangalawang bintana habang aakyat si Jim. Nang makapasok si Jim sa apartment, nakita niya ito na lubos na magulo, magkakalat ang mga damit at iba pang bagay. Iniwan ang mga lalagyan ng mga gamit sa apartment na halos parang iniwan ito ng isang taong nagmamadali. Ngunit may isang bagay na napansin agad ni Jim sa sandaling siya'y umakyat sa bintana. May nakakadiri at nakababahalang amoy sa hangin. Pumunta si Jim sa buong bahay ng bahagya, sa paghahanap kay Jennifer. Habang dumaan siya sa isang kwarto, nakita niya na ang pinto ng banyo ay naiwan bukas at ang ilaw ay patuloy na naka-on. May hindi magandang pakiramdam si Jim, ngunit binuksan pa niya ng lalo ang pinto, at ang nakita niya ay magdudulot ng matinding gulat sa kanyang katawan. Isang kahindik-hindik na eksena ang kanyang nasilayan na tila wala siyang nakitang katulad dati. Nakahiga sa bathtub ang katawan ng isang kabataang babae. Subalit kulang ito ng ulo at mga braso. Nakasuot ang katawan ng isang may palakad-lakad na green na damit na labis na pamilyar sa kanya. Alam ni Jim na tinitingnan niya ang katawan ng kanyang anak na nawalan na ng mga braso at ulo. Agad siyang naramdaman ng malamig. Ang kaya niyang maramdaman lamang ay ang pakiramdam na parang gustong lumabas ng kanyang tiyan ang kanyang kinakain. Tumakbo siya agad kay Sharon at sinabihan ito tungkol sa nakakakilabot na eksena na kanyang nasilayan. Si Sharon rin ay nagulat. Tinawagan nila ang mga pulis gamit ang telepono upang iulat ang malupit na eksena sa banyo. Hanggang sa wala nang maipagsalita si Sharon pagkalipas ng ilang minuto dahil sa malalakas na sigaw na umurong sa kanyang katawan. Agad na dumating ang mga pulis ng Austin sa apartment ni Colton at nagsimulang magtrabaho sa pag-preserve ng eksena. Ang investigasyon ay magpapakita pa ng mas makakahindik-hindik na mga detalye ng pagpatay kay Jennifer Cave. Sa loob ng bathtub, nakita nila ang katawan ni Jennifer na walang ulo at walang mga kamay. Ito ay nasa loob ng isang plastic bag. Sa tabi ng bathtub ay makikita ang mga nawawalang bahagi ng katawan. Ang autopsy ay nagpapakita na namatay si Jennifer dahil sa tama ng bala sa dibdib. Natagpuan ng mga pulis ang isang shell casing sa loob ng bathtub. Ipinakita rin ito na marami siyang beses binaril. Ngunit may isang kakaibang discovery na ginawa sa panahon ng autopsy na nag-iwan sa mga eksperto sa medisina na nalilito at nagpabagabag sa komunidad. Ang ulo ni Jennifer na hiwa na ay may bala sa loob. Ipinakita ng autopsy na may isang bala na tumama mula sa ibaba patungo sa itaas sa kanyang putol na leeg at patungo sa kanyang utak. Isang partikular na kahindik-hindik na detalye na mananatiling hindi maipapaliwanag. Ang makakahindik na kalupitan ng pagpatay na ito ay nag-iwan sa bayan ng Austin ng pagkabigla at pagkabalisa. Paano nga ba nagawa ng isang tao ang isang bagay na lubos na nakakatakot at masama? Binaril si Cave ng maraming beses. Ang kanyang ulo at kamay ay hiwa na mula sa kanyang katawan. Natagpuan siya sa bathtub ng isang apartment sa West Campus. Maraming tanong ang nag-uumapaw sa komunidad. Sino si Jennifer Cave at anong pangyayari ang nagdala sa nakakabingising hutang pagtatagpo noong Agosto 17, 2005? Si Jennifer Cave ay isang ambisyosang kabataang babae. Ipinanganak noong Marso 12, 1984, kina Sharon at Charles Cave. Lumaki siya sa isang malaking pamilya na may 3 kapatid na nagmamahalan at nag-aalaga sa isa't isa. Si Jennifer ay masayang bata na mahal ang paaralan at nag-aaral ng mabuti. Sa labas ng paaralan, mahilig siya sa mga extracurricular na aktibidad at madalas na makikita na nasa practice sa cheerleading kapag wala siyang hawak na libro. Subalit noong bata pa si Jennifer, nagpasya ang kanyang mga magulang na maghiwalay. Ito'y lubos na naging mahirap sa kanya dahil mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakilala niya ang kanyang kinikilalang Jim Sedgwick, ang bagong fiancé ng kanyang ina. Kahit may mga pag-aalinlangan sa simula ang mga magkakapatid, mabilis na nagustuhan si Jim ng mga ito nang makilala nila kung gaano ito kahanga. Tinrato ni Jim ang mga anak ni Sharon na parang sila'y kanyang tunay na mga anak, at ang kanilang pamilya na binuo ay lumipat sa Corpus Christi, Texas, upang magsimula ng kanilang bagong buhay. Noong 2002, si Jennifer ay isang high school graduate na nagnanais na makapasok sa kolehiyo at mag-aral ng finance. Ngunit dahil ayaw niyang maglayo sa kanyang pamilya para mag-aral, nag-apply siya sa mga kolehiyo sa loob ng Texas. Sa huli, nakapasok siya sa Texas State University. Labis na tuwang-tuwa si Jennifer.
Ipinagdiriwang niya ang pagsisimula ng kanyang buhay sa kolehiyo at ang pagsusumikap na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa mundo ng finance. Jennifer ay naglipat sa kolehiyo na may mga pangarap na maging matagumpay sa larangan ng finance. Ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng isang semester sa kolehiyo, si Jennifer ay bumitaw. Hindi malinaw ang mga dahilan ng kanyang pag-alis. Ngunit itinigil niya ang pag-aaral sa Texas State University at hindi siya nawalan ng pag-asa na mag-aral ng finance. Lumipat siya sa Austin, Texas, at nakakuha ng pwesto sa Austin Community College. Bagamat isang napakamahal na lungsod ang Austin, hindi ito naging hadlang kay Jennifer. Ito pa nga ang nagbigay sa kanya ng mas malalim na determinasyon na magtagumpay at magkaroon ng financial success. Nakakuha siya ng trabaho sa isang restaurant kung saan siya ay nagtatrabaho sa gabi pagkatapos ng mga klase. Siya ay nagsettle ng maayos sa buhay ng isang estudyante at nakipagkaibigan. Bagamat siya ay lubos na nakatuon sa kanyang edukasyon, ginawa ni Jennifer ng oras ang pagsasaya kasama ang kanyang mga kaibigan. Tulad ng bawat estudyante sa kolehiyo, ang kanyang aktibong buhay sa sosyal ay hindi nakasasagabal sa kanyang pag-aaral. At bagamat minsan-minsan ay nagsubok siya ng recreational substances, hindi ito naging isang kalakip na gawi. Sa kasamaang palad, hindi maring sabihin ganun din sa ilan sa mga kaibigan ni Jennifer, kabilang na si Colton Pataniak. Si Jennifer at si Colton ay naging malapit sa isa't isa noong panahon ng kanyang pag-aaral sa Austin, at mabilis siyang naging isa sa kanyang mga pinakamalalapit na kaibigan. Si Colton, isang mayaman na lalaki mula sa Arkansas na ang kanyang kabataan ay naukol sa pagsusuri at pag-a-attend ng simbahan, ay nagiging malaya at nagsimulang magparty na ng todo ng makapagkolehiyo. Ang kanyang bagong kalayaan ay nagbigay sa kanya ng lifestyle na partihan na laging naisip ni Colton, at ginamit niya ito. Madalas siyang lumalabas na magparty at hindi nagtagal. Siya ay nagkaroon ng problema sa mga rekreaksyonaryong gamot. Siya ay dinala sa rehab, ngunit bumalik siya sa kanyang dating gawi pagkatapos ng kanyang pagpapalaya. At noong 2004, siya ay inaresto at sinampahan ng kasong pangangalakal ng ilegal na droga matapos makita ng pulisya ang iba't ibang uri ng droga sa kanyang kotse. Nag-amin siya ng kasalanan sa mga aligasyon at nagtamo ng 20 araw na pagkakakulong. Patuloy pa rin si Colton sa pang-aabuso ng mga narcotic pagkatapos ng kanyang pagpapalaya. Bagamat ang kanyang mga paraan sa partihan ay nagdala sa kanya sa malapit kay Jennifer, hindi sila magkamukha. Si Jennifer ay malasakit sa kanyang pag-aaral at may plano para sa kanyang kinabukasan pagkatapos ng kolehiyo. Naging magkaibigan sila sa hindi inaasahan na mga pagkakataon. At nang makapagtapos si Jennifer ng community college at makakuha ng trabaho bilang legal assistant sa isang kumpanya ng abogado, tinawagan ni Colton si Jennifer para batiin ito. Nagmungkahi siyang lumabas sila para ipagdiwang. Alam ni Jennifer na kinakailangan niyang magbangon ng maaga para sa trabaho. Ngunit hindi siya nag-aalinlangang uminom ng konting alak upang ipagdiwang ang magandang balita. Pumunta sila sa isang bar, kilala sa Austin. Si Jennifer ay nagpigil sa kanyang pag-inom habang si Colton ay naglalasing ng tumitira ng maraming alak. Kadalasan na pumupunta sa banyo, napakasama ng nangyari kay Jennifer Cave pagkatapos ng kanilang gabi ng pag-ibig at pagdiriwang kasama si Colton Pataniak. Nahirapan si Jennifer na dalhin si Colton pauwi dahil siya'y lasing at lango sa droga. Nagdesisyon siyang tawagan si Michael upang sabihin sa kanya kung nasaan siya at nagsabi na tatawagan siya pagdating niya sa bahay. Maaring hindi malinaw ang dahilan kung bakit tumawag si Jennifer kay Michael. Ngunit posible na naramdaman niya ang peligro kasama si Colton, kaya't naisipan niyang may makakaalam kung nangyari mang masama sa kanya. Tama nga si Jennifer, nangyari nga ang kinatatakutan niya, at ang tawag na yon kay Michael ay naging susi sa paglutas ng kaso. Habang nagsasagawa ng paghahanap ang mga pulis sa apartment ni Colton, isang bagay ang malinaw, wala roon si Colton. Bagamat tila siya'y tumakas na sa kanyang apartment, nagkamali siya at dala pa rin niya ang kanyang cellphone. Kaya't na-track siya ng mga pulis at natuklasan na ang cellphone niya ay naging aktibo sa Mexico. Ngunit iniwan pa rin sila na may mga tanong. Ang kanyang sasakyan ay naiwan pa rin sa harap ng kanyang bahay. Paano nga ba siya nakarating sa Mexico? Subalit isang tawag mula sa isang magulang na nag-aalala ilang araw pagkatapos ay nagdulot ng karagdagang impormasyon na humantong sa pagkakaaresto ni Colton. Si Warren Hall, ang ama ng dating kasintahan ni Colton na si Laura Hall, ay nakatanggap ng isang nakababahalang email mula sa kanyang anak. Sinabihan siya nito na linisin ang buong apartment. Agad naging aligaga si Warren at tinawagan kaagad ang pulisya. Sinabi niya na siya'y nag-aalala na baka tumakas ang kanyang anak kasama si Colton. Alam niya kasi na medyo obsessed ito kay Colton. Pinakita ng CCTV footage ang sasakyan ni Laura sa border ng Mexico na may kasamang si Colton na komportableng nakaupo sa passenger seat. Ang footage ay may petsang Agosto 18 at may oras na 2 oras 40 minuto ng madaling araw. Isang araw pagkatapos ng pagpatay kay Jennifer. Mabilis na natagpuan sina Laura at Colton sa Mexico dahil hindi nila inalintana ang pagkakataon.
Pagkatapos ng lahat, akala nila ay nakatakas na sa pagpatay. Sa tulong ng mga pulisya ng Mexico, nailigpit si Laura at Colton noong Agosto 22, 2005. 5 araw pagkatapos ng pagpatay kay Jennifer Cave, iniharap sila sa Estados Unidos, kung saan nahaharap sa kasong pagpatay si Colton at kinumpiskahan si Laura para sa pagsisiwalat. Sa pagtatapos ng sesyon ng investigasyon, naging sigurado ang pulisya na si Laura ay mas nagawa kaysa sa pagtulong kay Colton na makatakas. Ipinagpilitan ni Colton ang depensa na si Laura ang utak sa plano na burahin ang katawan ni Jennifer. Nagdedepensa si Colton na hindi siya nagkasala sa mga paratang ng pagpatay, at aminado siyang lubos na lango sa narcotic at alak hanggang sa siya'y mag-blackout. At nang magmulat siya, natagpuan na lamang niyang patay si Jennifer sa bathtub. Nagpatotoo pa siya na kahit hindi niya maalala ang pagpatay kay Cave, kinakailangan niyang ginawa ito. Pinuna ng mga taga-akusasyon ang maraming butas sa kwento ni Colton. Itinatanggi ni Colton na nasa malalasing at lango siyang kalagayan nang bumili siya ng mga kagamitan sa isang hardware store para gamitin sa pagsunod sa katawan ni Jennifer. Hindi pinaniwalaan ng jury ang depensa ni Colton, at siya ay hinatulan ng kasong pagpatay kay Jennifer Cave at hinatulan ng 55 taon sa bilangguan. Nahatulan naman si Laura Hall ng kasong pamimirata at pagtutulak ng pagtakas ni Colton Pataniak. Ipinakulong siya ng 10 taon. Salamat sa pagpanood.